At dito ngayon mag-uumpisa sa ating mga bida, kung saan mayroong isang Brion ang tumutol sa lahat. At sabi nga niya, na ang sabi nga doon ng kanilang Lord at Hari, tapusin ang lahat ng pumupunta sa kanilang teritoryo. Ngunit sagot nga ng ibang mga Brion na maaari do kasi na ang binata na ito ang nakatakda sa propesiya. Pero sagot nga ng misteryosong Brion, "Ano mga baliw ba kayo? Isang mahinang Brion lang ang tinalo niya. Kaya paanong siya ang nakatakda sa propesiya?" Hanggang sabi nga niya sa ating bida, na huwag mong isiping napakalakas mo na. At huwag mo ring angkinin na ikaw ang sugo na nakatakda. Dahil mahinang Brion lang ang tinalo mo. Kung tutusin, wala siyang bilang. Dahil siya ang pinakamahina sa mga Brion. Na hindi ko naman inaangkin ang pagiging sugo. At hindi ko rin sinasabi na ako ang nakatakda sa propesiya. Ang nais ko lang ay tumulong sa mga mababang uring halimaw at sa kapayapaan ng Dark Continent. At sagot naman ng misteryosong Brion na hindi mo na yun magagawa dahil mamamatay ka na dito ngayon kasama ng iyong mga kaibigan. Kaya ang dalawang bata natakot na naman dyan. Pero dagdag pa ng Brion na kung matatalo nga daw siya ng manlalakbay, sige daw, ipagbibigyan niyang mabuhay ang ating mga bida at kakayaan niyang makaalis ng buhay sa kanilang teritoryo. At ang ating bidang hunter nga pumayag sa kasunduan at dito na nga mag-uumpisa ang kanilang laban. Hanggang ang misteryosong Brion umatake na dyan ng kakaibang mga halaman. Kaya manlalakbay napatingin ng maigi dyan dahil yung isang Brion na nakalaban niya wala namang ganyang klaseng kakayaan. Nailagan ito ng ating bida, pero napapaisip pa rin siya sa kakaibang kakayahan ng Brion na ito. At sa pag-ilag nga ng hunter, yung mga kakaibang ugat tila sinusundan siya kung saan man siya pumunta at pumaran. Kaya si Don Prix nag-isip ng maigi dyan kung ito daw ba ay saklaw ng manipulator ability. Pero habang nag-iisip ang ating bida, biglang humirit dyan ang misteryosong Brion at sabi niya, "Napapaisip ka siguro sa kakayahan ko. Dahil ibang iba ito sa kakayahan ng Brion na nakalaban mo." At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa pugod ng mga Chimera Ants. At dyan nga, pinakita si at sabi niya sa kanyang sarili na tila wala nga daw kalaman-laman ang nilalang na yan pagkatapos niyang kainin. Dahil parang butot balat lang daw ito at tila hindi umabot sa kanyang sikmura. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, bigla na lang may umatake sa kanya. Pero nailaga naman ito ng Royal Guards. Hanggang sabi nga ng umatake sa kanya na masarap pa ang aking replika. At pagkatapos naman yan, lipat na ang scene sa isang nilalang sa Dark Continent. Kung saan ang nilalang na ito nagmamasid lang sa madilim na kontinente. At sabi nga niya na maraming manlalakas na nilalang sa mundong ito. Pero ang kailangan ko lang naman ay kapangyarihan. Ngunit sa pagkuha nito, mukhang may balakid talagang kamatayan.
At yan ngayon walang iba kundi si Kurta Kazuma. Hanggang pinakita naman ang isang nilalang mula sa himpapawid at patuloy ngayon na naglilibot sa loob ng Dark Continent. At bulong nga niyan, napatuloy pa rin kaya ako ngayon nakahabol ng mga bantay na yan. Hindi kasi ako interesado sa kanila dahil wala silang mga bilang. At dagdag niya pa, kaawa-awang Phoenix. Naging bantay na lamang siya ng mundong ito. Siya pa naman ang hari ng kanilang angkan. Pero dito, isa na lamang siyang utusan at sunod-sunuran. Sabagay, hindi naman siya ganun kalakas. Kaya tama lang na maging bantay na lang siya habang buhay. Pero hindi ako tutulad sa kanya dahil hindi ako papayag na maging utusan. Na mas okay siguro kung ako na lang ang maging hari sa mundong ito. At ang nilalang nga na yan ay walang iba kundi si Garuda. At pagkatapos naman yan, ipinakita na ang mga gatekeeper sa loob ng itim na mundo. At sabi nga ni Boran, na mukhang nakalayo na ang mga tarantadong yon. At sabi naman ni Cobra, na mukhang wala na tayong magagawa, Lion King. Masyado na silang malayo. Ipaubayan na lang natin ito sa mga kataas-taasan. At dagdag niya pa, pero sayang nga, gusto ko pa naman sana isama ang mga yun sa aking mga koleksyon. At sabi na nga lang ng kanilang pinuno na si Lion King na paniguradong mananagot nga daw sila sa mga kataas-taasan sa pagkakataong ito dahil natakasan sila ng mga stranghero hanggang may nakita sila na itim na paru-paro. At ito ay may daladalang mensahe mula sa Karian. At ang mensahe nga na si Lion King nga daw ay pumunta daw agad doon dahil gusto itong makausap ng hari ng kadiliman. At pagkatapos naman yan, ilipat na ang scene sa mga gatekeeper naman sa labas ng Dark Continent. At sabi nga nila na ang tagal naman daw bumalik nila Lion King. Mapahanggang ngayon daw kaya hindi pa rin nila nahuhuli o nakakabol ang mga tagalabas. At diyan nga, biglang may humirit na isang bantay. At sabi niya, na dapat kasi ako na lang ang pinakahabol ni Lion King para hindi na sila nahihirapan ngayon. Dahil sa isang iglap, kayang-kaya kong huliin ang mga yon. At yan nga, sagot naman ng ibang mga bantay na ang yabang naman daw nito. Tama lang daw na sila Phoenix ang pinadala dahil ito nga daw ang pinakamabilis sa kanila. Pero sagot nga ng isang bantay, huwag niyo akong itulad sa inyo dahil magkaiba ang ating mga antas. At pagkatapos naman yan, balik na ang scene sa ating mga bida. At dyan nga, patuloy ang pag-atake ng mga ugat na halaman kay Don Prix. At habang umiilig ang ating bidang hunter, sabi pa ng misteryosong Brion, naibahin nga daw siya nung manlalakbay sa Brion na nakalaban niya. Dahil ang Brion nga daw na nakalaban nito ay level 1 lamang at wala pang binhi na pinagmamalaki ng kanilang angkan. Samantalang daw siya taglay na ang binhi na ito dahil siya nga daw ay level 10 na. At sabi niya pa na pagtungtong nga daw ng ikasampung antas o ng level 10
dito na nga daw magkakaroon o makakagamit ng binhi ang isang Brion. At gamit nga daw ng binhing ito, imposibleng matalo daw siya ng ating bida. Dahil sa isang pagkakamali nga lang daw, paniguradong tapos na ang kanilang laban. Dahil once na mahuli daw si Don Prix ng mga ugat na yan, agad daw yan dedirekta sa katawan ng ating bidang hunter, kung saan wawasakin ito ang mga laman loob ng manlalakbay. Pero sa isang iglap nga, italsik na ang Brion na yan sa napakabilis na atake ni Don Prix. Pero agad naman itong bumangon at sabi niya na hindi niya nga daw nakita yon. At diyan nga, sabi naman ng ating bida na anong antas ba ang pinakamalakas na Brion? At sagot nga ng level 10 Brion na umaabot nga daw sila sa level 100, at yun na nga daw ang sukdulan ng kanilang antas. At katunayan nga daw na ang mga level 100 nananatili sa pinakailalim ng kalupaan. At sagot naman ni Don Prix na napaka-interesante pala ng inyong angkan. Gusto ko sanang matikman ang lakas ng level 100. Pero ang pinakagusto kong makalaban sa inyo yung inyong pinuno o yung pinakahari ng mga Brion. Gusto ko lang sanang malaman kung mananalo ba ako sa kanya. At nagulat nga dyan ang lahat ng mga Brion. Pero sagot nga ng misteryosong Brion na hindi mo alam ang sinasabi mo, mortal. Napakalakas ng aming hari at ng Panginoong Brion. At wala ka pa sa kalingkingan nila. Baka nga sa level 2 pa lang, magbukas na ang iyong buhay. Hanggang muli nang umatake ang Brion na yan, gamit ulit ng mga kaibang ugat. Kaya umilag agad ang ating bidang hunter. At sabi niya, lulubhang napakadelikado nga daw ng kakayahan ng mga level 10 Brion. Dahil paano nga daw kaya kung mahuli siya ng mga ugat na ito? Tapos na nga daw kaya ang kanilang laban. At diyan nga, habang hinahabol si Don Prix ng mga ugat na halaman, sa kanyang pag-ilag sa mga ito, nawala ang atensyon niya sa misteryosong Brion. Kaya sumalis yan sa ating bida at tinatake siya ng sobrang lakas. Kaya tilapon dyan ang manlalakbay. Pero sa pagbangon nga ni Don Prix, masayang sabi niya sa Brion na malakas ang lahi ninyo. Pero bakit sunod-sunuran kayo sa mga kataas-taasan? At diyan nga, sumagot na ang level 10 Brion at sabi niya na yun naman ang realidad. May mga kataas-taasan sa mundo na kailangan sundin ng bawat isa. At sagot nga ni Don na kahit mali na ang ginagawa ng mga kataas-taasan, patuloy pa rin kayong makikinig at mananahimik lang. At sagot nga ng banta, no daw, dahil ang paglaban nga daw sa mga kataas-taasan ay malaking paglabag sa kanilang mundo. No, dahil ang paglaban sa mga kataas-taasan ay malaking paglabag sa aming mundo. At sagot naman ng ating bida, pero ang mga kataas-taasan na inyong pinaglilingkuran walang pakundangan kung lumabag sa batas ng inyong mundo. At ang mga mababang uring halimaw walang magawa rito. Dahil paano nila katulan ng nakatataas? Kung sila ay mababa
at mahina lang. Kayo sana mga opisyal ang mas may kapangyarihan dito. Pero wala kayong ginagawa. At dagdag pa ni Don Briggs. Pag nagkakasala ang nakatataas, walang problema. Walang parusa. Pero pag mababa ang nagkasala, hinahatulan agad nila ng kamatayan. Nasaan ang katarungan? Baluktot ang kalakaran sa mundong ito. At kung walang lalaban sa mga kataas-taasan, ay mananatiling masama ang mundo ng Dark Continent. At dagdag niya pa, hindi ako taga rito, pero sinusumpa ako. Lalaban ako sa mga kataas-taasan, kahit na ikasawi pa ng aking buhay. Para sa aking mga kaibigan na patuloy umaasa ng kapayapaan. Nagulat ang lahat sa binitawang kataga ng ating bidang Hunter, at sila rin at Kido ay lalong napanganga kay Don Briggs dahil ganun na lamang ang malasakit niya sa mga mababang uring halimaw. At ang level 10 Brion naman hindi rin nakasagot dyan, dahil tama ang sinabi ni Don Briggs na walang hustisya ang mga mababa at wala namang parusa ang mga kataas-taasan. Hanggang sinabi ng level 10 Brion na maganda nga daw ang hangarin ng manlalakbay, pero kamatayan lang daw kasi ang kakantungan yan. Na maganda ang hangarin mo, pero kamatayan lang ang patutunguhan yan. Dahil ang paglaban sa mga kataas-taasan ay magdudulot lang ng kamatayan. At hindi ka na rin naman naabot doon, dahil dito pa lang sa lungga namin magwawakas na ang iyong buhay. Hanggang muli nang umatake ang level 10 Brion sa ating bida. At nandiyan na naman ang kanyang mga ugat na patuloy na sumusugod. Kaya si Don nagumpisa na naman na umilag dyan. At sabi nga ng ating bida sa kanyang isipan na ngayon nga daw hindi niya pa alam kung ano ang kahinaan ng kalaban at kung paano gumagana ang kapangyarihan nito. Dahil kung hindi daw ito saklaw ng manipulator, ang ibig sabihin lang daw hindi pa gumagamit ng kapangyarihan ang level 10 Brion. Kaya lalong nagalak dyan ang ating bida, dahil parehas daw pala sila ng kanyang kalaban na hindi pa nilalabas ang kanilang mga tunay na lakas. At kung tama nga daw ang kanyang hinala, ang mga ugat nga daw na ito saklaw lang ng binhi na tinutukoy ng Brion. Hanggang sa isang iglap nga nandyan na ang banta sa harap ni Don Briggs at binayo ang ating bida ng sobrang lakas. Masalag ito ni Don, pero kaladkad pa rin siya sa lakas niya to. Hanggang umaugat na kalaman papalapit na sa kanya. Kaya si Don tumalon agad dyan para makaiwas. Ngunit sa pagtalon nga niya nandyan na rin pala ang level 10 Brion at muling hinambalos ang ating bidang Hunter. At pagkatapos nga yan lipat muna ang scene sa karya ng kadiliman. Kung saan si Supremo nandiyan na sa harapan ng mga kataas-taasan.
At sabi niya na ano nga daw ba ang dahilan kung bakit siya pinapatawag ng hari. At sabi niya na mahal na hari, pinapatawag niyo daw po ako dahil gusto niyo akong makausap. Na ano po ba ang may paglilingkod ko? At diyan nga, bilang ngumiti ang hari ng nakakatakot. At sabi lang niya na wala naman supremo. Meron lang kaming gustong kumpirmahin. Kaso habang nagsasalita pa ang hari, bigla namang dumating ang pinuno ng mga gatekeeper. Kaya lahat ng mga kataas-taasan ay napatingin dyan. At kahit ang dating sugo na si Supremo ay napatingin din kay Lion King. At sabi nga ng hari ng kadiliman na mabuti nga daw dumating na ito. Dahil marami nga daw siyang gustong itanong. At sabi nga niya na mabuti naman dumating ka na. Marami kasi akong gustong itanong sa'yo. At sagot nga ng pinuno ng mga bantay na sige lang daw at magtanong lang daw ang hari at sasagutin niya ang mga katanungan nito. Kaya dyan, sabi ng hari ng kadiliman na maaari mo bang sabihin ang lahat ng mga pangyayari sa labas ng gate? At ang bawat manlalakbay na nakapasok sa ating mundo. Gusto kong malaman, simula umpisa hanggang dulo. Dahil 4 na tagalabas na daw ang nakapasok sa Dark Continent. At sagot nga ni Lion King na tama po yun, mahal na hari. 4 naman nalakbay na po ang nakapasok sa ating mundo. At kinalulungkot ko pong sabihin na 2 lang sa 4 na tagalabas ang mabibigyan ko ng magandang impormasyon. Dahil ang 2 po sa kanila illegal na pumasok sa ating mundo. At katunayan, hindi ko sila masyado nakita dahil mabilis ang pangyayari. Hanggang nilahad na nga ng pinuno ng mga bantay ang patungkol sa 2 tao. At sabi niya na ang unang tagalabas nga daw na nakapasok sa kanilang mundo ay isang tao na tinatawag na Hunter. Na ang unang tagalabas po na nakapasok sa ating mundo ay isang tao na tinatawag na Hunter. Masyado pong kakaiba ang taong yun. Mahirap ipaliwanag ang kanyang kakaibang lakas. Nagawa niya pong matalo ang may pinakamalakas na katawan sa amin na si Boron. At hindi lang po yun, dahil nagawa niya ring matalo ang pinakamabilis sa amin na si Phoenix. Pero ang pinagtataka ko po, mahal na hari, meron pong kakaibang liwanag ang pumapalibot sa Hunter na yun. At dagdag pa ni Lion King na sa totoo nga daw magaang ang loob niya sa tao ngayon. Sa totoo nga po, mahal na hari, magaang ang loob ko sa tao ngayon. At sagot naman ng hari na bakit naman daw. At sagot nga lang ng bantay na hindi nga rin niya daw alam kung bakit ganun na lamang. Na hindi ko rin po alam, mahal na hari. Siguro dahil sobrang kakaiba siya. At dahil po nakapasa ang Hunter na yon sa mga pagsubok namin, kaya pinagbigyan na namin siya
na makapasok sa loob ng Dark Continent. Hanggang sinabi naman niya ang ikalawang manlalakbay at sabi niya na ang ikalawang tagalabas naman po ay isa ring tao na tinatawag namang assassin. At kung kinagagalak nga daw niya ang una, kinasusuklaman naman daw niya ang ikalawa. Dahil punong-puno nga daw ito ng kayabangan at kahambugan. At kung kinagagalak ko po ang una, kinasusuklaman ko naman itong pangalawa. Dahil masyado po siyang mayabang at punong-puno ng kahambugan. Pero kahit mayabang po siya, iaminado naman ako na sobrang lakas din ng ikalawang manlalakbay. Dahil pinatay niyo lang sa isang iglap ang dalawa naming kasamahan. Gusto ko po sana na ako ang papatay sa kanya. Kaso dahil pasado na siya sa mga pagsubok, kailangan na namin siyang pagbigyang makapasok sa Dark Continent. At ang patungkol naman po sa dalawang iligal na pumasok sa ating mundo. Nakabul po yun ni Phoenix. Kaso nga lang natalo siya nito. At pagdating naman namin, nakaalis na ang tagalabas. At iniwang nakabagsak ang aming kasamahan. At patungkol naman po sa pang-apat na manlalakbay, wala po akong may bibigay na kahit anumang impormasyon patungkol sa kanya. Dahil hindi po namin nakita kung anong klaseng nilalang yun. At si Brinskan lang ang nagsabi sa amin na mayroon pang pang-apat na manlalakbay. Dahil nakita niya daw ito sa kanyang prediksyon. At sagot nga ng hari na si Brinskal daw ba yung pinalaya sa kanluran dahil sa kanyang mga prediksyon. At sagot naman ng bantay na oo daw. At pinalayas nga daw si Brinskal sa kanluran ng isang hari at mga prinsipe. Kaya sabi ni King Krego na gusto niya rin daw sanang makausap ang nilalang na yon. Dahil gusto niya daw sanang malaman ang mga prediksyon nun. At gusto niya ring alamin kung sino ba yung hari na nagpalayas sa kanya sa kanluran. At isa pa daw, sino kaya ang mas magaling manghula sa dalawa? Ang matandang babae lang daw kaya o ang bantay na si Brinskal? Hanggang nagpaalam na nga dyan ang pinuno ng mga gatekeeper. At sige daw, at papupuntahin niya rito si Brinskal. At pag nagising naman daw si Phoenix, kakalap pa nga daw siya ng mga impormasyon sa mga tagalabas. At ipapadala niya na nga lang daw dito sa kaharian. At dagdag pa ng bantay na huwag nga daw mag-alala ang hari dahil patuloy daw ang kanyang mga kasamahan sa paghabol sa dalawang iligal na nakapasok. At sagot naman ng hari na hindi naman daw siya nag-aalala dahil sa totoo nga daw natatakam siya sa mga lapastangan na yon. At pagkatapos naman yan, lipat na ang scene sa silid ni Princess Karen. At diyan nga, patuloy siyang kinukulit ng kanyang kapatid. At magkwento pa nga daw ito patungkol kay Don Trix. At sabi niya, "Maski na Karen, magkwento ka pa patungkol sa taong yun. Marami pa akong gustong malaman patungkol sa kanya." At sabi naman ng mabuting prinsesa na huwag nga daw itong maingay dahil baka may makarinig daw sa kanila. Sikreto nga lang daw nila ito at dapat walang makaalam. At dahil makulit ang kanyang kambal at maingay, kaya nagkwento siyang muli patungkol kay Don Trix
At sabi niya na inaalok nga daw siya ng ating mga bida. Inaalok? Paano inaalok? Inaalok niya maging asawa? Hindi. Ano? Ika ng prinsesa. Inaalok nga daw siya na makipagsanib puwersa na lang sa kanila. Kaso hindi pa ako sumasagot sa offer nila sa akin. Naguguluhan pa kasi ako kung ano ang pipiliin ko. Pero aaminin ko na tama ang kanilang pinagdalaban. At sagot nga ng isang prinsesa na ano daw ba kasi ang tunay na pinaglalaban ng ating mga bida. At sabi naman ni Princess Karen na tulad nga daw ng sabi niya, tinutulungan ni Don ang mga mababang uring halimaw. At ang tunay na plano nila talunin o pabagsakin ang kasamaan sa Dark Continent. At diyan nga, sabi ng isang prinsesa na kung ganun daw pala, plano silang pabagsakin ng ating bida dahil masama nga daw ang kanilang ama't ina. At ganun na rin ang kanilang mga kapatid. At kahit siya naman daw ay masama rin dahil wala rin siyang pakialam sa ibang mga halimaw at kinakain niya rin ang mga ito. At dagdag niya pa na ang buong kaharian nga daw ay napapaligiran ng kasamaan. Kaya kalaban daw ang tao na yon. Pero sagot nga ni Princess Karen na hindi daw kalaban si Don Prix dahil ito daw ang maaaring makatulong sa kanila para makamtan nila ang liwanag sa madilim na mundo. Hanggang nagdatingan na nga dyan ang mga kawal at sabi nila kay Princess Karen na pinapatawag na nga daw ito ng hari. Dahil nandun na daw si Supremo. At pagkatapos naman yan, balik na ang scene sa ating mga bida. At dyan nga, bumangon na si Don at bulong niya. At sinasamantala nga doon ng level 10 Brion ang pagkakataon. At habang umiilag siya sa mga ugat na halaman, sinasabay na to ang pag-atake sa kanya. At dagdag niya pa, isang mautak na galawan nga daw ang pinapakita nito. Namautak na galawan ang ginagawa niya. Hanggang nandiyan na naman ang mga ugat na halaman. Pero si Don nga, biglang nawala dyan sa isang kisap mata. At nasa likod na agad siya ng level 10 Brion para umatake. Pero bigla na nga lang, may mga bagong halaman ang biglang lumabas sa katawan niyan. Kaya hindi tinuloy ng ating bida ang pag-atake. Bagkos, nag-switch na lang siya sa itaas na bahagi at naghanap ng tamang tiyempo. Hanggang nandyan na naman ang mga ugat na halaman. At inilagan niya yan ng sobrang bilis. At bigla na naman siyang nawala sa isang kisap mata. At nag-switch sa harapan ng banta. Pero may mga bagong ugat na naman ang naglabasan dyan. Kaya kumpiyansa ang Brion na hindi ulit itutuloy ng Hunter ang kanyang pag-atake. Dahil pag ginawa niya daw yan, madadali siya ng mga ugat. At sabi ng Brion, na alam kong hindi mo yan itutuloy. Dahil ayaw mo naman sigurong mamatay sa isang iglap. Pero bigla nga siyang inatake ni Don Prix dyan nung walang pakundangan. Kaya tilapon ang level 10 Brion. Ngunit sa ginawa ng ating bida, nadali rin siya ng mga ugat na to. Hanggang bumangon na nga dyan ang banta. At sabi niya na pinapahanga nga daw siya
ng manlalakbay na ito sa taglay niyang kabaliwan. At sabi niya na pinapahanga mo ko sa kabaliwan mo dahil parang baliw ka sa pinakabaliw. Sinabi ko na sa'yo na pag nadali ka niyan, yun na ang iyong kamatayan. Na nararamdaman mo na ba ang mga ugat na pumapasok sa iyong katawan? Sisirain niya ng mga laman loob mo hanggang bawian ka ng buhay. At si Don Briggs naman, hindi sumagot dyan. Pero bigla na lang siyang napalibutan ng masamang aura. Kaya nagulat ang lahat dyan dahil ang sumpa ng Snake Hellbell tila kumakalat na naman sa kanyang buong katawan.
Your team destroyed a turret. Quest back. An enemy has been slain. Every stone goes strongest. Team destroyed a turret. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain.
human is yin. Kata, please give your blessings to Hayabusa and me. First blood. Umbrella, show us what you've got. There are hundreds of monsters living in my umbrella. An enemy has been slain. Seme left us the umbrella. What should I leave behind? An enemy has been slain. An ally has slain the turtle. I believe in the goodness of people, but I'll get to you if you upset me. Killing spree. It seems that very few people know about Onmyodo. Aguryo Taisan. Your team destroyed. An enemy has been slain. Do you want to be my Shikigami? Hayabusa. Mega kill. Double kill. Your team destroyed a turret. If it works, it's on me. Kai. Huh. Curse simply means restriction. Shut down. Aguryo Taisan. An enemy has been slain. Do you want to be my Shikigami? An enemy has been slain. Huh. Enemy rampage. If it works, it's on me. An enemy has been slain. It's on you. An enemy has been slain. Triple kill. Well played. Aguryo Taisan. Kai. Huh. Your team destroyed a turret. Unstoppable. Hayabusa. Our turret has been destroyed. Your team ally has slain the turtle. Our turret is under attack. Please give your blessing to Hayabusa and me. Shut down. Good game. Double kill. Unstoppable.
human skin. Your team destroyed a turret. Mega kill. Triple kill! It seems your team destroyed a turret. Legendary! An enemy has been slain. Sandman left us the umbrella. What should I leave behind? An ally has slain. Killing spree. Shut down. An enemy has been slain. Double kill.